Napag-usapan natin ang patungkol sa rarity ng mga million class na mga soldiers at ang pagtatanong nitong si Rimuru kay Ruminas patungkol nga kay Fen. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So nauna pala mag-exist itong si Fen compared kay Ruminas kasi pagka-create kay Ruminas ay wala na itong si Fen, na-sealed na ito. Palagi daw itong kinikwento kay Ruminas dati ng kanilang divine ancestor. Si Fen palang dahilan kung bakit ginawa ni Twilight Valentine itong sila Kisara at Basara. So sino itong dalawang to? Sila Kisara at Basara ang dalawang progenitors ng mga giants. Ibinase kay Dagrawell ng ancestor itong dalawang to. Ginawa sila sa image ng mga true giants. Sila ay twins at itong dalawang ito daw palaging nagtatalo kung sino sa kanilang dalawa ang mas matanda sa isa't isa. So palagi sila nag-aaway at dahil sa mga pag-aaway nila na yon nagkoko sila ng damage sa kanilang paligid. Isa na naman ito sa mga naging sakit sa ulo nitong si Ruminas. Natigil lang itong laban nitong dalawang ito nung tinalo sila parehas nitong si Dagrawell. After silang talunin ni Dagrawell ay ginawa niya silang disciples. Hindi daw natawa itong si Ruminas dito kasi hindi daw siya masaya na lumalago lalo ang mga forces nitong si Dagrawell. Kaya lalo nag-struggle itong si Ruminas. Dan nagbago daw ang kanilang situation nung ikinasal itong si Dagrawell kay Kisara. Mukhang tunay daw talaga na nagsasettle nga ang isang tao once na ito ay naging pamilyado. Itong si Dagrawell daw ay hindi na katulad ng dati. Hindi na siya aggressive. So nagkaroon sila ng peaceful times nang dahil sa naging marriage. Pero period lang yon. Parang naging preparation for a while lang siya. Kasi hindi nagtagal ay nagkagera uli sila. At paulit-ulit itong gera na ito. Every 100 years or so daw ay nagkakaroon ng gera itong sila Dagrawell at Ruminas. So bakit natapos ang kanilang peaceful era? Nagsettle daw na nga itong si Dagrawell dahil nagkaroon na siya ng asawa. Well, yun rin ang dahilan kung bakit. Kasi namatay ang asawa nitong si Dagrawell after nito mag-give birth. Galit na galit itong si Basara nung namatay itong kapatid niya. Kaya nagwala ito. Ang ginawa naman itong si Dagrawell ay ini-house arrest niya itong si Basara nang dahil dito. Apparently, parang ini-force ito na mag-undergo ng hibernation. Kaya para na rin itong na-sealed. Pero ngayon nga, nabanggit nitong si Ruminas na sigurado daw siya na inawaken na uli itong si Basara. Tapos na-mention rin ito sa may report nitong si Ultima. Kaya na-confirm nila ito. Sabi daw ni Ultima, dati daw merong isang troublesome na individual na nag-cause ng maraming mga problema. Kilala daw ito bilang four-armed. Meron daw itong pinamumunuan na 5 warrior generals. Ang warrior generals daw ay yung mga pinakamalalakas ng mga giants. Kasi para makasali ka sa mga warrior generals na ito, kailangan mo makipaglaban. Kumbaga, pwede mong i-challenge yung member ng 5 warrior generals at pwede mo silang mapalitan kapag ikaw ang nanalo. And since ganun nga daw ang sistema nila, maikli lang ang lifespan ng isang warrior general. Umaabot lang daw ng 500 on average ang lifespan nito mga ito at kaunti na lang sa kanila ang galing sa may ancient period na hindi pa nagagawang palitan ng mga bago. Ang ilan daw sa mga ito around 1,000 years old na. May sabi-sabi din daw na ang mga young giants daw minsan ay reincarnation ng kanilang mga old ancestors. Ito daw ay isa sa mga practice ng Dharmagenya. Kaya kahit daw bata pa yung giants marami ng mga experience kasi sila ay reincarnation. Pero sa tingin naman daw nitong si Rimuru hindi magiging ganun kalaki na problema itong mga giants na ito. Actually, kino-consider nga daw nitong si Rimuru na mas mababa pa ang rank ng mga 5 warrior generals compared sa mga Biscuiteers or sa mga Harpies na under nitong si former Demon Lord Frey. Kaya sigurado daw na kaya itong mga ito na mai-handle ng the 7 great nobles nitong si Ruminas. Tingnan naman natin ang mga strength ng army nitong si Ruminas. Pagbasihan natin ang kanilang mga values. Itong sila Gunter at Luis daw ay kabilang sa mga million class. A little more than 1 million ang kanilang value. Then ang 7 great nobles naman daw ay equivalent to Demon Lord Seeds. At ang kanilang mga existence values ay nagre-range
from 200,000 to 600,000. Mukhang medyo malaki ang gap ng bawat isa sa kanila. Hindi sila magkakasing lakas. Additionally, meron pa daw sanang 7 great sages itong si Ruminas. Pero unfortunately, na-wiped out daw itong mga ito. Wala pa daw silang time para ibalik itong kanilang 7 great sages. Pero ang balak daw nila in the future ay kukuhanin itong mga ito sa mga malalakas na mga Holy Knights. Ngayon, tingnan naman natin ang mga numbers nitong sila Dagrawell. Kung ano-ano ba ang kanilang mga values. Itong sila Glazord at Fen daw na dalawang kapatid ni Dagrawell parehas rin na mga million class. Itong si Glazord merong existence value na less than 2 million. Habang si Fen naman daw mas mataas pa kay Dagrawell mismo pagdating sa existence value. Napakalakas daw pala talaga nito. Dan si Basara naman daw na na-mention nila kanina mas mahina ng konti kung ikukumpara kay Glazord. A little more than 1 million lang daw ang existence value nitong si Basara. Halos on par daw ito nitong si Gunter. So most likely, once na nagsimula na ang gera ay itong dalawang to ang maglalaban. Tapos ang natitirang 5 warrior generals naman daw nagre-range from around 150,000 to 300,000. Actually, mas malakas pa daw sila Phobio, Sufia at Albis compared sa mga 5 warrior generals. Pero ang problema nila dito hindi lang kasi itong 5 warrior generals ang mataas ang value. Meron pa silang mga fighters na close to 100 ang bilang na merong existence value na more than 100,000 to 150,000. Ito nga dahil sa kanilang sistema. Kaya hindi lang itong 5 warrior generals ang malalakas dito. Pati ang 100 na next in line sa kanila malalakas rin. Kasi anytime na mayroong mawala sa may 5 warrior generals papalitan agad sila ng mga nakahanay sa may pila. Kaya sigurado daw na troublesome itong Army of the Giants. Talagang quality is better than quantity. Magiging okay daw sana kung magagawa nila makapagland ng first strikes sa mga ito para ma-eliminate agad ang kanilang mga bilang. Pero mukhang hindi daw ito iaalaw nitong si Dagrawell. Ngayon, meron pa akong tanong sa inyo. Kung ang army ng Tempest ang lalaban sa Army of the Giants na ito, kaninong army na mga high ranking ng Tempest ang pinaka-the best na pantapat sa isang army na merong 100 plus na individuals na merong 100,000 plus ang existence value? At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.